Pinakita na niyang tunay niyang kulay ni hindi niya nga ako ginagalang bilang biyanan. Ano bang ugali ba yun? Pinag-isa ang dalawang pamilya, isang tipang nabuo, pinagpalang habang buhay, ang perpektong tambalan. Hindi ba't ito ang pamana na jade bracelet ng mga Parker? Nagpadala pa sila ng espesyal na family heirloom bilang regalo. Nag-aalala ko na hindi sila seryoso. Pero nakikita ko ang binatang to ay mas thoughtful kaysa kay Eric Wilson. Hindi ba, honey? Mukha talagang pinapahalaga ng pamilyang Parker ang kasal na ito. Magandang bagay ito para kay Chloe. Pambihira talaga ang kalidad ng jade na ito. Sa nakaraang kong buhay, minahal ko ng lubos si Eric pero tinrato akong wala lang ng kanyang pamilya. Walang wedding ceremony. Isang simpleng hapunan lang ng mga pamilya namin para sa aming kasal. Walang-wala si Eric kumpara sa lalaking hindi ko pa nakikilala. Engagement gift. Kung di mo nagustuhan, pwede akong maghanda ng iba. Nagustuhan ko. Pinaka-nagustuhan ko ang mga prayer beads. Natutuwa akong nagustuhan mo. Pinag-isipan niya ang mga regalo para sa akin. Di ba dapat maghanda rin ako ng regalo para sa kanya? Chloe Green? Anong ginagawa mo rito? Nalaman mo bang bumibili ako ng alahas para kay Olivia? At inabangan mo ako dito? Hoy, Chloe! Kinakausap kita! Personal na pumili si Miss Green ng mga cufflink at suit para sa kanyang fiancé. Chloe, alam mo bang nakakainis ka na? Ayoko nga pakasalan ka! Kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang isip ko. Itong mga letters, initials ko ang mga to, hindi ba? Chloe, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng mga engraved cufflink? Hindi ka ba talaga nakikinig? Ibalik mo sa akin yan. Ang cufflink na ito. Eric, ang ganda ng chipaw na yun, oh. Ano? Gusto mo? Ipapasadya ko yan para lang sa'yo. Pero yan ang gusto kong isuot mamayang gabi kapag pumunta tayo sa concert. Ah, sige. Kahit anong gusto mo. Ayusin mo agad ang chipaw na to sa sukat ni Olivia at huwag mong i-delay ang plano namin sa concert mamayang gabi. Eric Wilson, engagement dress ko yan. Wala akong oras para sa engagement party ng pamilya mo. Wala ka namang pagkakataong isuot ang engagement dress. Tsaka alam mo, sa tingin ko, mas maganda tingnan si Olivia sa chipaw kaysa sa'yo. Naku po, Eric, kung ayaw itong ibigay ni Miss Chloe, ayos lang. Total, ang ganitong kaeleganteng chipaw, hindi para sa isang hamak na tulad ko. Walang kwenta. Ang babaeng mahal ko, hindi pwedeng hindi mahalaga. Si Chloe Green, karaniwang tao lang siya. Kung di dahil sa pangalan ng kanyang pamilya. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kunin mo at ayusin ang chipaw! Gustong-gusto ni Miss Olivia. O di kanya na lang. Mabait ka kaya pagkatapos ng kasal? Papayag akong mag-dinner ng isang beses sa isang buwan. Kasal? Eric, sa ating nakaraang buhay, nagpanggap kang marangal at pinaniwala mo kung iba ka sa mga taong ang pakialam lang ay kayamanan at status. Sinamantala mo ang nararamdaman ko para saktan ako. Ngayon naiintindihan ko na simula pa lang natago mo lang ang insecurity mo. Eric, paano ka nakakasiguro na ikaw ang papakasalan ko? Hinahabol mo na ako simula bata pa tayo. Bawat birthday wish mo ang pakasalan ako. Ngayon sa wakas, 20 anyos ka na. Kaya mo bang magpakasal sa iba? Uy, Eric, napakataas na ng katayuan ngayon ng pamilyang Green. Pinag-aagawan siya ng mga heir sa Capital Circle. Kahit pa magagawa ng lahat ng mayamang lalaki sa mundo, ako pa rin ang pakakasalan niya. Naayos na po ang damit as requested. Makinig ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ni isa pang beses. Mas gusto ko ang mga square na cufflink. Ayoko ng mga pabilog. At ayoko rin ng mga engraving. Pwede bang gamitin mo ang utak mo kapag nagbibigay ka ng regalo? Tara na. Miss Green, engagement dress niyo po yun. Tinatapo ng mga lumang damit. Mag-design ka ng bagong engagement dress ko. Yung cufflinks naman, wag mo siyang pansinin. Hindi siya ang groom. Wala siyang karapatang makialam. Cheers! Patagal ka bang naghintay, Miss Green? Bala ko sanang ibalik ang damit mo pagkatapos ng concert. Pero pinilit ni Eric na sa kotse lang ako. Kilala ka naman sa pagiging mapagbigay. Siguro naman ayos lang sa'yo. Ilang
beses kaya nilang ginawa? Ang tapang ng amoy. Punit-punit pa to. Harap-harapan siyang pinoprovoke. Pero kalmado si Chloe. Talagang baliw na baliw siya kay Eric. Anong silbi ng pagmamahal niya? Si Olivia lang mahal ni Sir Ang Wilson. nag-iisang anak ng pamilyang Green. Pinipilit yung sarili niya kay Eric. Gusto ko. Malapit na magpalit ng pangalan ng negosyo nila sa Wilson. Waiter, kunin mo to. Itapon mo. Basura lang yan. Kung gusto mo, sa'yo na. Nakasuot ng magandang chipaw, hawak ang kamay ng mahal ko habang nasa concert. Ang lakas ng loob ni Olivia. Talaga nag-post siya online ng pictures na kahalikan si Eric. Di ba malapit na ma-engage si Eric kay Chloe? Hindi ba natatakot si Olivia sa paghiganti ni Chloe? Kung gusto niya talaga maghigante, sana ginawa na niya. Lantaran na silang naghahalikan tapos naghahabol pa rin si Chloe. She's such a clown. Oh my God! May mga gumawa talaga ng mga meme ni Chloe as a clown. Pakisabi sa Public Relations Department, alisin lahat ng trending topics tungkol sa akin. Bakit nawala ang trending topics? Ayokong ipakalat ng kahit sino sa inyo ang nangyari ngayon. Pwede niyo bang gawin niyo? Good. Engagement party. Masaya ako para sa inyo. Salamat. Chloe Green, humingi ka ng tawad kay Olivia ngayon din. Kung hindi ako papahag na ma-engage sa'yo. Anong kasalanan ko rito? Isa lang ang pinost ni Olivia sa social media kahapon. Kailangan mo ba talagang ipasuspend ang social media accounts niya? Alam mo, nagsisimula siya ng career sa media. Sinisira mong trabaho niya. Pinabura ko lang naman ang mga post tungkol sa akin. Puro ka palusot ah. Bukod sa'yo, Chloe, sino pa kayang gawin yun? Ang sabihin mo, nagseselos ka. Ako? Nagsiselos sa kanya? Siyempre hindi siyang may gawa nun. Ako mismo nagsuspinde ng mga account ko. Desidido akong turuan si Chloe ng leksyon. Hindi pa nga kayo kasal ng anak ko. Sumusuway ka na ngayon, Chloe. Ganito ka ba pinalaki ng pamilya mo? Nag-iiskandalo kayo sa engagement party ko. Ganito ba ang magandang asal? Kahit na ayaw namin sa spoiled na babaeng kagaya mo, dahil nakikita ko kung gaano ka kadesperada na pakasalan ng anak ko, pagbibigyan pa rin namin ang gusto mo. Pero, meron kaming mga kondisyon. Ang dowry mo ay dapat lumagpas sa 50% ng kabuuang ari-arian ng pamilya mo! 50%? 50%? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi ka lang sana sobrang obsessed na makasal sa akin, kami sana ni Olivia may engage ngayon. Ibibigay ko ang dowry mo kay Olivia bilang compensation. Ganyang kalaki ang utang mo sa kanya. Kung gagawin mo sinabi ko, baka pumayag na ako ma-engage sa'yo. Isa pa, gusto ko ng guarantee mo na pagkatapos ng kasal, hindi mo kukwestiyonin ang mga desisyon ko at hindi ka na makakabalik sa pamilya mo. Dapat kang manatili sa amin, maglingkod sa mga magulang ko at alagaan kami ni Olivia. Pirmahan mo na. Eric Wilson, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi ako Naging abala ka sa paghahanda para sa engagement party. Alam ng buong city na ikakasal ka. Maliban sa akin, sino pa ba ang napakahalaga sa'yo? Wala ka nang pakialam kung sino man ang papakasalan ko. Tama na! Pag-uusapan natin ang dowry mamaya pagkatapos ng party. Alang-alang sa lahat ng mga bisita na nandito, tutulungan kita. Papayag akong pakasalan ka pero huwag kang masyadong umasa. Dahil kahit na ikasal tayo, hindi kita mamahalin. Eric Wilson, bago ka pumasok, hindi mo ba anak kung sino ang groom? Drama wave. Mr. Parker! Kailangan pa bang tingnan? Malamang pangalan ng anak kong si Eric ang nakalagay dyan. Bilisan mo't magpalit ka na ng damit, magsuot ka ng green. Family event ngayon ng pamilyang Wilson. Kami lang ni Olivia ang pwedeng magsuot ng pula. Palalampasin ko to dahil nakatatanda ka. Kung nandito kayo bilang bisita, umupo kayo at manahimik. Kung hindi, lumayas na kayong tatlo. Ang lakas ng loob mong paalisin ako! Tawagin mo mga magulang mo para humingi ng tawad! Gusto kong makita kung anong klaseng pamilya nagpalaki na may ganyang kasamang ugali! Hindi kayo deserve makilala ng mga magulang ko. Tingnan yung lahat. Noong
Noon, habol ng habol si Chloe sa anak ko. Sumulat siya ng daan-daang love letter. Umiiyak at nagmamakaawa na pakasalan pero ngayon engaged na sila. Pinakita na niyang tunay niyang kulay ni hindi niya nga ako ginagalang bilang biyanan. Ano bang ugali ba yon? Miss Green, ito ba ang magiging biyanan mo? Pinagsasabihan ka ba niya? Mr. Wilson, totoo ba na handang ilipat ni Miss Green ang 50% ng ari-arian nila sa'yo para pakasalan ka? Oo, tama yun. Kung hindi sa kanilang generosity, hindi ko maiisip na pakasalan siya. Miss Green, handa kang isuko ang 50% ng iyong kumpanya